Ang kwento ni Emily, isang bagong simula sa La Union. Naranasan niyo na ba ang isang relasyon na matagal nang dapat tinapos ayon sa isip ninyo, ngunit hindi ninyo magawang bitawan dahil sa puso ninyo? Mismong ako, ang unang pag-ibig ko ay hindi isang mabuting tao, ngunit dahil sa pagpapadala sa agos, tumagal kami ng husto na nauwi rin sa isang hindi magandang pagtatapos. Talagang hindi natin kontrolado ang tadhana. Ganoon din ang bida sa kwento natin ngayon. Ito ay isang kwento tungkol sa isang babaeng Ingles na sinubukang putulin ang masamang ugnayan na dala ng kanyang unang pag-ibig at nalugmok sa kalungkutan. Sinasabing dinala siya ng kanyang mga kaibigan sa Pilipinas para maglibang, at doon, habang tahimik siyang nagpapahinga sa dalampasigan ng La Union, nagising na lamang siya na may isang lalaking Pilipino na mahigpit na nakahawak sa kanyang dibdib. Ngunit sabi niya, hindi siya makasigaw ni hindi makagalaw. Ano nga ba ang nangyari? Alamin natin mismo sa kanya. Kamusta? Ako si Emily, isang ordinaryong babae na nagnanais ng isang ordinaryong buhay. Sa loob ng 7 taon, kasama ko ang aking unang kasintahan sa pagpapatakbo ng isang cafe. Hindi ko ipinagmamalaki ang tagal ng aming relasyon, ngunit para sa akin, bawat araw ay mahalaga. Isang ordinaryong araw din noon. Pagkatapos isara ang cafe, umuwi ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, at habang nagmamadali akong maglakad dahil wala akong payong, natanaw ko ang kasintahan kong si Mike. Siya, na 7 taon kong kasama, at business partner, ay may kasamang ibang babae. At sila'y magkalapit na naghahalikan. Siguraduhin mong hindi ka mapapansin bukas ng umaga pag alis mo. Narinig kong malinaw ang boses niya. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang pinagmamasdan sila. Pagkatapos ay nakita ko si Mike na hinawakan ang kamay ng babae at hinalikan ito. Ang 7 taon at ang lahat ng alaala namin sa Rosemary Cafe ay gumuho sa isang iglap. Umuwi akong basang-basa ng ulan at inayos ang lahat. Kinuha ko lang ang ilang damit at mahahalagang gamit at nagtungo sa bahay ng kaibigan kong si Kate. Emily, ayos ka lang ba talaga? Sinalubong ako ng nag-aalalang mukha ni Kate. Sa tingin mo ba ayos lang ako? 7 taon ang natapos ng ganito, sabi ko, ngunit bumara ang lalamunan ko at hindi ko na naipagpatuloy ang pagsasalita. Kinabukasan, hindi ko pinansin ang sandamakmak na tawag at mensahe mula kay Mike at nagpunta ako sa cafe. Ngunit pagdating ko, nakalock na ito. Nagmamadali kong kinuha ang aking susi para buksan ang pinto, ngunit pagpasok ko, wala nang laman ang opisina. Ang computer at lahat ng mahahalagang dokumento ay nawawala. Nang tingnan ko ang bank account, ubos na ang laman ng account ng kumpanya. Ang cafe na 7 taon naming pinagsikapan, lahat ng passion at oras na ibinuhos ko roon ay naglaho na parang bula. Sa legal na usapan, ako ang representative, Emily. Ako ang nagpasya na umalis, kaya lahat ay akin. Narinig ko ang malamig na boses ni Mike sa telepono. Ang katotohanang nalaman ko matapos kumonsulta sa isang abogado ay mas masakit. May malinaw na depekto sa aming co-management contract at halos wala akong magagawang legal na hakbang. Sa isang gabi, nawala sa akin ang kasintahan, trabaho at tahanan. Sa edad na 32, naging isa akong walang trabaho. Sa gitna ng aking kalungkutan, palaging nasa tabi ko si Kate. Habang nakahiga lang ako sa sofa sa bahay niya at walang ganang nabubuhay sa araw-araw, isang araw ay dumating si Kate kasama ang aming mga kaibigan na matagal na naming hindi nakikita. Emily, hindi pwedeng ganito ka na lang kalungkot. Kailangan mong mag-travel, sabi ni Sophie, isang kaibigan mula pa noong kolehiyo. To be exact, tayo ang magta-travel, dagdag ni Kate habang nakangiti. Sina Sophie, Kate, at Hailey ay mga kaibigan ko mula pa noong kolehiyo, ngunit natural kaming nagkalayo simula nang maging kami ni Mike. Mukhang may plano na sila. Ang suggestion namin, Pilipinas. Sigaw ni Hailey, na puno ng excitement. Nang magpakita ako ng nagtatakang mukha, sabay-sabay silang nagsalita. Magaganda ang mga beach, OPM, masasarap na pagkain tulad ng adobo at sinigang, at ang daming pwedeng gawin. Sabi nila, shopping heaven daw ang Maynila, at magaganda rin ang mga skincare products doon. Higit sa lahat, perpekto ito para sa iyo,
na nangangailangan ng bagong karanasan. Isang mundong malayong malayo kay Mike. Sa huli, ang ideya pa lang na makakasama ko ulit ang aking mga kaibigan sa isang biyahe ay unti-unting nagpagaan sa aking dibdib. Habang nag-iimpake, nag-iisip ako kung kaya ba talagang pagalingin ng biyaheng ito ang aking mga sugat. Ang unang impresyon ko pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay nakakalula. Ang init at halumigmig ay sumalubong sa amin, kasama ng ingay at dami ng tao. Ang biyahe papuntang hotel namin sa Bonifacio Global City, BGC, ay nagpakita sa akin ng modernong mukha ng Maynila. Naglalakihang mga gusali, mga kumikinang na billboard, at ang tila walang katapusang trapiko. Tingnan mo, Emily! Sabi ko sa'yo, di ba? Ang moderno at buhay na buhay ang Maynila, sabi ni Kate na tuwang-tuwa. Iniwan namin ang aming mga gamit sa hotel sa BGC at ginugol ang unang araw sa pamamasyal sa paligid. Puno ng mga tao ang mga kalye na namimili at ang amoy ng street food ay nakakatakam. Ang isang bagay na kapansin-pansin ay ang kabaitan ng mga tao, palaging nakangiti. Bukas, punta tayo sa Intramuros o kaya sa mga lumang simbahan, mungkahi ni Hailey. Ngunit umiling sina Sophie at Kate. Nagbago ang plano. Bukas, pupunta tayo sa La Union, biglang sabi ni Sophie. La Union? Bakit biglaan? Maganda ang Maynila, pero ang kailangan mo ngayon ay dagat, sabi nila. Sobrang ganda raw ng beach sa San Juan. Doon tayo magbabad sa araw at mag-relax para gumaan ang pakiramdam mo, paliwanag ni Kate. Medyo nadismaya ako sa loob-loob ko, pero sumunod na lang ako sa desisyon ng mga kaibigan ko. Kinaumagahan, sumakay kami ng bus mula sa Maynila. Nagulat ako sa biyahe. Ang mga provincial bus ay komportable at malamig. Maluwag din ang upuan at maganda ang tanawin sa labas ng bintana. Grabe. Ang ganda ng mga probinsya, no? Ibang-iba sa London, sabi ni Sophie na namangha. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, nakarating kami sa aming destinasyon. Iba ang pakiramdam kumpara sa Maynila. Sumakay kami ng tricycle papunta sa aming resort sa San Juan. Ang daan ay paakyat baba at medyo paliko-liko, kaya nahilo ako ng kaunti. Namangha ako sa kakaibang tanawin ng mga bundok at dagat. Maganda talaga ang tanawin, ngunit dahil sa hilo, hindi ko ito masyadong na-enjoy. Pagbaba namin ng tricycle at pagkatapos iwanan ang aming mga gamit sa kwarto, sa wakas ay natanaw na namin ang dalampasigan ng San Juan. Ang asul na dagat na kumikinang sa sikat ng araw, ang malawak na buhanginan, at ang dami ng taong masayang naglalaro ay bumungad sa amin. Ang hilo at pagod ko ay biglang nawala. O ano? Sabi ko sa'yo, di ba? Mayabang na tanong ni Kate. Ang ganda nga. Wala akong magawa kundi sumang-ayon. Humanap kami ng pwesto sa beach, nagpahid ng sunblock, at kaming apat ay humiga sa buhangin para magbabad sa araw. Para bang lahat ng aking alalahanin at stress ay natutunaw sa sikat ng araw. Habang nakatingin sa dagat, pansamantala kong nakalimutan ang mga komplikadong nangyari sa London. Hoy, tingnan nyo doon. May mga lalaking nakatingin sa atin, sabi ni Hailey habang humahagikgik. Nang lumingon ako, totoo nga, may ilang mga binatang lalaki na pasulyap-sulyap sa amin. May mga mukhang Pilipino at may mga mukhang turista ring dayuhan. Para sa akin na 7 taong nakatali sa relasyon kay Mike, ang atensyon mula sa ibang lalaki ay isang bagay na hindi ko sanay. Ngunit kasabay nito, medyo nakakatuwa. Emily, ang ganda mo talaga. Blonde na buhok, asul na mga mata, at maputing balat. Dito, ikaw ang pinakaagaw pansin, sabi ni Sophie ng buong katapatan. Napangiti ako sa sinabi niya. Sa England, ordinaryo lang ang hitsura ko, pero dito, tila espesyal ang aking blonde na buhok at asul na mga mata. Habang nagtatanghali, may ilang mga lalaki, Pilipino at dayuhan, ang lumapit para makipag-usap, ngunit magalang kaming tumanggi dahil ayaw naming maistorbo ang aming oras na magkakasama. Nang magsimulang dumilim, nagyaya ang aking mga kaibigan na subukan ang isang kalapit na bar, ngunit gusto kong magkaroon ng tahimik na oras para sa aking sarili. Mauna na kayo, gusto ko munang maglakad-lakad. Pagkaalis nila, naglakad ako mag-isa sa dalampasigan. Tinahak ko ang daan at pinagmasdan ang paglubog ng araw sa malayo.
Ang liwanag nito na tumatama sa dagat ay parang mga bituing sumasayaw. Bumili ako ng isang bote ng San Miguel beer at umupo sa buhanginan. Kasabay ng malamig na bote ng beer, ang mga nangyari sa mga nakaraang linggo ay nag-flashback sa aking isipan. Ang hiwalayan namin ni Mike, ang pagkawala ng kafe, ang muling pagkikita namin ng mga kaibigan, at ngayon, ang bagong karanasan sa isang dayuhang bansa. Muli kong napagtanto kung gaano kahirap hulaan ang buhay. Paano na ako mabubuhay ngayon? Bulong ko habang nakatingin sa dagat. Pagbalik ko ba sa London, maghahanap na naman ako ng trabaho? O susubukan kong magtayo ng bagong cafe? Lahat ay malabo. Ngunit sa halip na takot, mas naramdaman ko ang kagalakan. Napagtanto ko na masyado akong naging dependent kay Mike sa loob ng mahabang panahon. Ngayon na ang oras para buuin ang aking buhay gamit ang sarili kong mga desisyon. Sa ilalim ng papalubog na araw, habang mag-isang umiinom ng beer, sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pag-asa para sa hinaharap. Wala pa akong konkretong plano, ngunit pakiramdam ko, ang biyaheng ito ay isang senyales ng isang bagong simula. Nang bumalik ako sa hotel, wala pa ang aking mga kaibigan. Sa tahimik na kwarto, binuksan ko ang bintana at nakatulog sa tunog ng dagat. Nagising ako ng natural, hindi dahil sa alarm. Isang magandang pagsikat ng araw ang bumungad sa akin. Naisip kong lumangoy, isang bagay na hindi ko masyadong nagawa kahapon. Tahimik akong nagbihis ng swimsuit at lumabas ng kwarto. Inilatag ko ang tuwalya sa buhanginan at umupo, ninamnam ang sikat ng araw sa umaga. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking puso mula nang maghiwalay kami ni Mike. Ang dagat sa umaga ay nakakagulat na kalmado at malinaw. Maingat kong inilubog ang aking mga paa sa tubig. Dahan-dahan, lumusong ako sa mas malalim na bahagi. Nang hanggang baywang ko na ang tubig, huminto ako at tinanaw ang horizon. Ang dagat na kumikinang sa sikat ng araw ay tila walang katapusan. Muli akong namangha sa kalayaang nararamdaman ko, malayo sa magulong buhay sa London. Naglakas loob akong lumangoy papunta sa mas malalim pa. Nang umabot na ang tubig sa aking dibdib, ang aking mga paa ay nakatapak pa rin sa buhangin. Mula doon, nagsimula akong lumangoy. Napakahiwaga ng pakiramdam na lumalangoy ako sa isang dayuhang bansa, gayong hindi man lang ako nakapagbakasyon habang nagpapatakbo ng kafe sa Europa. Ang pakiramdam ng paghampas sa tubig ay nakakapresko. Tumingala ako sa langit at sinubukang lumutang. Kung pwede lang akong lumutang ng ganito magpakailanman, ang sarap siguro, bulong ko habang nakapikit. Tanging tunog ng alon at hangin ang naririnig ko. Para bang lahat ng alalahanin ko ay nawawala. Pansamantala kong kinalimutan ang realidad at nagpadala sa agos ng alon. Ang pakiramdam ng paglutang ay nagbigay sa akin ng mainit na pakiramdam ng seguridad na para bang nasa bisig ako ng aking ina. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang lumipas, basta't nagpaanod lang ako sa alon. Nang imulat ko ang aking mga mata, napansin kong mas malayo na ako sa pampang kaysa sa inaasahan ko. Medyo kinabahan ako, pero naisip kong kaya ko pa. Nagsimula akong lumangoy pabalik sa pampang. Ngunit kakaiba, gaano man ako kalakas lumangoy, parang hindi nababawasan ang distansya. Unti-unti akong kinabahan. Nagsimulang manghina ang aking mga binti at humihingal na ako. Nagpanik ako at mas lalong lumangoy ng mabilis, ngunit hindi bumubuti ang sitwasyon. Sinubukan kong kumaway para humingi ng tulong, ngunit masyadong malayo ang pampang at halos walang tao. Sinubukan kong abutin ang ilalim, ngunit hindi ko na ito maabot. Bumuhos ang takot. Kalma lang. Emily, huwag kang magpanik, sabi ko sa sarili. Ngunit naninigas na ang aking katawan. Rip Current. Biglang pumasok sa isip ko ang salitang nabasa ko sa isang guidebook. Isang malakas na agos mula sa pampang papalayo sa dagat. Kung mahuli ka nito, hindi ka dapat lumangoy ng direkta laban dito, kundi paralel sa dalampasigan. Ngunit ubos na ang aking lakas. Unti-unti nang nanlalabo ang aking paningin. Miss! Gising! May narinig akong sigaw mula sa kung saan. Tila nanggagaling ito sa malayo. Nang bahagya akong magkamalay, nakita ko ang isang lalaking Pilipino na mahigpit na nakahawak
at pumipindot sa aking dibdib. Sa isang iglap, sinubukan kong sumigaw sa takot, ngunit isang malakas na pag-ubo ng tubig dagat ang lumabas sa aking lalamunan. Bago pa ako makahinga ng maayos, isang matinding sakit na parang tumutusok sa aking mga tadyang ang naramdaman ko sa buong katawan. Sinubukan kong sumigaw, ngunit malakas na ubo lang ang lumabas sa akin. Sa gitna ng malabong paningin, nakita kong muling bababa ang kanyang mga kamay sa aking dibdib. Sa gitna ng sakit na parang sasabog ang aking puso, pinilit kong manatiling may malay. "Are you okay? Gising ka na ba?" Tanong ng lalaki sa Ingles. Sinubukan kong sumagot, ngunit masakit ang lalamunan ko at walang boses na lumalabas. Tumango na lang ako. Nang lumingon ako sa paligid, maraming tao ang nakapalibot sa amin. Lahat sila ay mukhang gulat. May narinig akong boses mula sa malayo. "Parating na ang ambulansya." "Konting tiis na lang," sabi ng lalaki, para pakalmahin ako. Sinubukan kong bumangon, ngunit biglang kumirot ng matindi ang aking dibdib, napadaing ako. Mukhang nag-alala ang lalaki. "Huwag kang gagalaw, baka napadiin ako ng husto habang nag-CPR." Sabi niya na may halong paghingi ng tawad. Dumating ang ambulansya at mabilis akong dinaluhan ng mga medic. Nilagyan ako ng oxygen mask at isinakay sa stretcher. Bago ako isakay, muli kong tiningnan ang lalaki. Mukha pa rin siyang nag-aalala. Gusto kong magpasalamat, ngunit hindi pa rin ako makapagsalita. Itinaas ko na lang ang aking kamay bilang pasasalamat. Matapos kausapin ng lalaki ang mga medic, sumakay din siya sa ambulansya at umupo sa tabi ko. Doon ko lang siya natitigan ng maayos. Matangkad siya, may kayumangging buhok, at mukhang mabait. Tingin ko ay nasa mid-30s siya. "Ako si Paulo. Nagjo-jogging ako kaninang umaga nang makita kitang nalulunod." Pagpapakilala niya. Tumango lang ako. Pagdating sa ospital, dinala agad ako sa emergency room. Nagsagawa ng iba't ibang pagsusuri ang mga doktor habang si Paulo ay naghihintay sa labas. Pagkaraan ng isang oras, sinabi ng doktor ang resulta. "Mabuti na lang at walang malubhang problema. Pero may maliit na lamat ang tadyang mo. Malamang ay dahil sa CPR." Sabi ng doktor sa Ingles. "Pasensya na, baka napalakas ang pagdidiin ko." Sabi ni Paulo na may itsurang nagsisisi. "Hindi, sa totoo lang, magaling ang ginawa mo. Dahil sa laki ng dibdib ng pasyente, kailangan talagang mas malalim ang pagpindot para maging epektibo ang CPR. Dahil sa iyo, naligtas ang buhay niya." Sabi ng doktor sa propesyonal na tono. Namula ang mukha ko sa sinabi niya, ngunit mas nangingibabaw ang pasasalamat. Si Paulo naman ay mukha pa ring nagsisisi. Sa wakas, nakapagsalita na ako. "Maraming salamat. Kung wala ka, wala na siguro ako dito ngayon." Sabi ko ng buong puso. "Wala yon, kahit sino naman." "Gagawin yon," sagot ni Paulo. Nang may kababaang loob, sinabi ng doktor na mas mabuting manatili ako sa ospital ng isang araw para maobserbahan. Kailangan kong tawagan ang mga kaibigan ko, ngunit nasa hotel ang cellphone ko. Ipinahiram sa akin ni Paulo ang kanyang telepono. Nang ipaliwanag ko kay Kate ang sitwasyon, sinabi niyang pupunta siya agad sa ospital. "Ayos ka lang ba? Ano bang pumasok sa isip mo at lumangoy kang mag-isa?" Tanong ni Kate pagdating niya sa kwarto. "Kung hindi sana kayo abala sa pagtingin sa mga lalaki, hindi sana to nangyari," mahina kong sagot. Ang mga kaibigan ko naman ay kumikinang ang mga mata habang pasulyap-sulyap kay Paulo. "Teka, ang gwapo niya, di ba?" Sabi nga nila, pag may crisis, may opportunity. "Eto na yon," bulong ni Sophie. Nagtawanan sina Kate at Hailey at sumang-ayon. Sa hiya, itinaas ko ang kumot para takpan ang mukha ko. Pero palihim kong sinusundan ng tingin si Paulo. Nang tumayo na siya para umalis, bigla akong nagkalakas ng loob. "Pwede ko bang makuha ang contact number mo? Gusto kitang pasalamatan ng maayos kapag nakalabas na ako." Nag-isip sandali si Paulo at pagkatapos ay iniabot sa akin ang kanyang business card. Si Paulo ay may-ari pala ng isang cafe. Napangiti ako. May-ari ng cafe. Parang tadhana. "Bukas, kung okay na ang pakiramdam mo at may oras ka, tawagan mo ako. Ipasyal kita sa magagandang lugar sa La Union." Sabi ni Paulo habang nakangiti.
Nagpaiwan ang mga kaibigan ko para samahan ako sa ospital at kinabukasan ng umaga ay nakalabas na ako. Masakit pa rin ang tadyang ko pero hindi naman ito hadlang para makagalaw. Bumalik ako sa hotel para magpahinga. Sinabi ng mga kaibigan ko na pupunta ulit sila sa beach. Sigurado kang okay ka lang mag-isa? Nag-aalalang tanong ni Hailey. Oo, gusto ko rin munang magpahinga. Magsaya kayo, sagot ko ng buong puso. Nang makaalis na sila, kinuha ko ang business card ni Paolo. Nag-alinlangan ako sandali, pero tinawagan ko siya. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot niya, "Hello, si Emily to. Yung tinulungan mo kahapon," sabi ko nang medyo nahihiya. "Ah, Emily, nakalabas ka na pala. Kamusta na ang pakiramdam mo?" Masayang sabi ni Paolo. "Oo, medyo okay na. Kung okay lang sa'yo, pwede ba tayong mag-lunch?" Lakas loob kong tanong. Pumayag si Paolo at nagkasundo kaming magkita sa lobby pagkatapos ng isang oras. Nag-ayos ako ng kaunti at nagbihis. Masakit pa rin ang tadyang ko, pero kinikilig ako sa isiping magkikita kami ulit. Medyo maaga akong bumaba sa lobby. Hindi nagtagal. Dumating si Paolo. Nakasuot siya ng casual na shirt at maong. Nagbatian kami at sabay na naglakad papunta sa restaurant. "Dadalhin kita sa pinakamasarap na kainan dito sa La Union," nakangiting sabi ni Paolo. Dinala niya ako sa isang maliit na seafood restaurant na medyo malayo sa dalampasigan. Simple lang ang lugar, ngunit puno ng mga customer. Umorder kami ng kinilaw at inihaw na isda. Ito ang unang beses kong kumain ng ganitong pagkaing Pilipino at nakakagulat na napakasarap. Ang sarap talaga. Sa London, hindi ka makakatikim ng ganito, sabi ko. Buti na gustuhan mo. Ano nga palang trabaho mo? Tanong ni Paolo. Walang pag-aalinlangan. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang cafe na pinamamahalaan namin ni Mike, ang kanyang panloloko, at kung bakit ako napunta sa Pilipinas. Nakapagtataka na naikwento ko sa isang estranghero ang buhay ko, ngunit seryoso siyang nakinig. Grabe pala ang pinagdaanan mo. Pero ngayon, pwede ka nang magsimula ulit, sabi ni Paolo. Pagkatapos kumain, nagyaya si Paolo na pumunta sa isang tahimik na bahagi ng baybayin. Mainit pa rin ang araw, ngunit ang dagat ay mukhang mas kalmado kumpara kahapon. Uminom kami ng iced coffee sa isang maliit na cafe habang nagpapatuloy sa pag-uusap. Ikinuwento naman ni Paolo ang kanyang buhay. Nagtrabaho siya dati sa isang malaking kumpanya sa Maynila ngunit na burnout, kaya lumipat siya sa La Union at nagtayo ng maliit na cafe. Sawa na raw siya sa buhay sa siyudad at gusto niyang manirahan sa isang lugar na tanaw ang dagat. Nakarelate ako sa sinabi niya. Nang maggagabi na, sinabi kong gusto kong uminom ng cocktail. Kahit na sinabi ni Paolo na baka masakit pa ang tadyang ko at kailangan kong uminom ng gamot, nagpumilit ako. Pumunta kami sa isang parke malapit sa dalampasigan kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Uminom ako ng cocktail sa unang pagkakataon. Medyo nanibago ako sa simula, ngunit pagkatapos ng ilang baso, nagustuhan ko na rin. Dahil sa alak, nakalimutan ko na ang sakit sa aking tadyang. Mula pa noong una kitang makita, alam kong napakaganda mo, biglang sabi ni Paolo nang may seryosong muka. Napatingin ako sa kanya. Kitang-kita ko ang sinseridad sa kanyang mga mata. Isang damdamin na ngayon ko lang naramdaman, mula nang maghiwalay kami ni Mike ang umusbong sa aking puso. Lumiwanag ang mga ilaw sa paligid habang unti-unting lumulubog ang araw. Dahan-dahang ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ko. Habang lumalalim ang gabi, sa tulong ng alak, lumalim din ang aming nararamdaman para sa isa't isa. Ang sakit sa aking tadyang ay tila nawala na, at ang pagyakap sa kanyang mga bisig ay naging napaka-natural. Pagbukas pa lang ng pinto ng apartment ni Paolo, ang aming mga labi ay nagtagpo na. Hindi ko inakala na magkakaroon ako ng isang mainit na gabi kasama ang isang taong halos hindi ko pa kilala. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ay parang tadhana. Kinaumagahan, mas lalong sumakit ang tadyang ko, kaya bumalik kami sa ospital. Pagkatapos ng check-up, seryoso akong tiningnan ng doktor. Sa ganitong kondisyon, iwasan muna ang mga mabibigat na gawain, sa sinabi ng doktor. Namula ang mukha ni Paolo, at hindi ko napigilang matawa. Napangiti na rin ang doktor nang mahalatang naintindihan niya ang sitwasyon. Mabuti na lang at wala namang malubhang problema.
Hindi ko namalayan kung paano lumipas ang isang linggo. Ang mga damdamin na hindi ko naramdaman sa 7 taong relasyon namin ni Mike ay biglang bumuhos sa maikling panahon na kasama ko si Paulo. Buong puso siyang nakikinig sa aking mga kwento at inaalagaan ang bawat maliit na detalye. Higit sa lahat, nakikita ko ang katapatan sa kanyang mga mata. Sa huling gabi ko, sa terrace ng kanyang apartment kung saan tanaw ang gabi sa La Union, nalulungkot kaming magpaalam. Sayang at kailangan mo nang bumalik sa London, sabi ni Paulo habang mahigpit na hawak ang aking kamay. Ang realidad ay masakit. Nakatira kami sa magkaibang bansa at may mga problema pa akong kailangang ayusin sa England. Ang kaso namin ni Mike, paghahanap ng bagong trabaho, at higit sa lahat, pagpaplano ng aking hinaharap. Ngunit ang paghihiwalay kay Paulo ay mas masakit kaysa sa inaasahan ko. Sa maikling panahon, naging espesyal na siya sa akin. Pwede pa rin naman tayong mag-usap, di ba? At malay mo, makahanap ako ng trabaho dito sa Pilipinas, maingat kong sabi. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Paulo. Talaga? Gusto mong manirahan dito? Ang totoo, bigla ko lang nasabi iyon. Ngunit nang masabi ko ito, napagtanto kong iyon ang tunay kong nararamdaman. Mas kaakit-akit ang Pilipinas kung saan pwede akong magsimula ulit kaysa manatili sa London at higit sa lahat, nandoon si Paulo. Babalik ako sa England, ngunit umusbong sa isip ko na hindi ito ang katapusan, kundi isa na namang bagong simula. Pagdating ko sa bahay sa London, isang pamilyar na tanawin ang sumalubong sa akin, ngunit hindi ko na ito maramdaman bilang parehong tahanan. Para na lang itong isang lugar na pansamantala kong tinutuluyan. Ang unang linggo pagkatapos kong bumalik ay ginugol ko sa pag-adjust sa jet lag at pag-aayos ng mga dapat ayusin. Habang nakatira sa sofa ni Kate, nagsimula akong maghanap ng bagong bahay. Kasabay nito, naghanap din ako ng mga oportunidad sa Pilipinas na angkop sa aking karanasan, English teacher, translator, hospitality industry, maraming posibilidad, ngunit ang visa ang pinakamalaking hadlang. Kahit na ganoon, hindi ako sumuko. Araw-araw kaming nagvi-video call ni Paulo habang naghahanap ng mga paraan. Bakit hindi mo subukang kumuha ng ESL Teaching Certificate? Maraming eskwelahan sa La Union na naghahanap ng foreign teachers, mungkahi ni Paulo. Sinunod ko ang kanyang mungkahi at nag-enroll sa isang certification course. Sa umaga, nag-aaral ako para sa certificate at sa gabi kausap ko si Paulo. Para bang ang puso ko ay nasa Pilipinas na. Isang araw, sa 2 linggo ko, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Tumunog ang doorbell sa bahay ni Kate at pagbukas ko ng pinto, nakatayo roon si Mike. 7 taon ko siyang nakikita araw-araw, ngunit ngayon, para na siyang estranghero. Mukha siyang pagod at mas payat kaysa dati. Emily, pwede ba tayong mag-usap? Maingat niyang tanong. Sininyasan ako ni Kate at pumasok siya sa kanyang kwarto. Dinala ko si Mike sa sala, ngunit puno ng kaba ang aking puso. Alam ko na kung ano ang sadya niya. Bagsak na ang kafe. Mula nang umalis ka, bumaba sa kalahati ang kita, sabi niya habang bumubuntong hininga. Sa unang pagkakataon, humingi si Mike ng tawad. Tungkol sa panloloko niya, sa pagkuha ng parte ko lahat daw, ay pinagsisisihan niya, ngunit malinaw ang tunay niyang layunin. Gusto niyang bumalik ako sa cafe. Pwede pa naman natin ayusin to, di ba Emily? 7 taon yon. Hindi natin pwedeng basta na lang itapon, sabi niya na may halong pakiusap. Sandaling katahimikan. Kung 1 buwan lang ang nakalipas, baka nanghina ang loob ko. Ngunit iba na ako ngayon. Ang karanasan ko sa La Union at ang pagkakakilala kay Paulo ay nagbago sa akin. Pasensya na Mike. Hindi na ako pwedeng bumalik. Matigas kong sabi. Nag-iba ang mukha niya. Kahit bilang business partner lang, maraming kontrata ang nakapangalan sa akin. Mahihirapan talaga ako kung wala ka. Muli akong umiling. Hindi rin pwede. Gusto ko nang magsimula ng bagong buhay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mike. Nawala ang nagmamakaawang tingin at napalitan ng galit. May iba ka ng lalaki, no? Tama ako, di ba? Sino siya? Ang aking katahimikan ay nagpatunay sa kanyang hinala. Bigla siyang tumayo at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Ang kanyang mga kilos ay unti-unting naging nakakatakot.
Nakita ko na siyang magalit dati, pero ito ang unang beses na nakita ko siyang ganito. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Tapos ganito lang kadali para sa'yo, na pumunta sa ibang lalaki. Palakas ng palakas ang kanyang boses. Lumabas si Kate mula sa kanyang kwarto para tingnan ang sitwasyon. Sinubukan niyang pakalmahin si Mike, ngunit mas lalo siyang nagalit. Nang sa wakas ay ibinato niya ang isang flower vase sa sahig, nagbanta si Kate na tatawag ng pulis. Napilitang umalis si Mike, ngunit ang kanyang huling salita ay nag-iwan ng takot. Hindi pa tayo tapos, Emily. Nang gabing iyon, sa aming video call ni Paulo, ikinuwento ko ang pagdalaw ni Mike. Nag-aalalang tinanong ni Paulo kung ligtas ba ako. Ang kanyang mainit na pag-aalala ay nagpakalma sa aking puso. Ngunit ang banta ni Mike ay naging totoo. Kinabukasan, walang tigil siyang tumawag at nag-text. Sa simula, hindi ko pinapansin, ngunit unti-unting naging mapagbanta ang kanyang mga mensahe. Hahanapin ko kung saan nakatira yung bago mong lalaki. Hindi ako titigil hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Sa huli, blinak ko ang kanyang numero, ngunit gumamit siya ng ibang numero para patuloy akong kontakin. Dahil naging seryoso na ang sitwasyon, nag-report ako sa pulis. Inireport ko ito bilang stalking, ngunit sinabi ng pulis na hindi sila makakagawa ng agarang aksyon hanggat wala siyang ginagawang pananakit. Lumala ang aking pagkabalisa, at sa huli, pinatay ko na ang aking cellphone. Ilang araw akong hindi nakontak si Paulo. Sinubukan kong mag-email para ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit alam kong nag-aalala na siya. Nang magkaroon ako ng bagong numero para tawagan siya, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nang gabing iyon, mag-isa lang ako sa bahay dahil may lakad si Kate. Habang nanonood ng TV, biglang may kumatok sa pinto. Nang tingnan ko ang orasan, pasado 10:00 na ng gabi. Kinakabahan akong sumilip sa butas ng pinto. Nagulat ako dahil si Paulo ang nakatayo roon. Hindi makapaniwala, binuksan ko ang pinto. Paolo, bakit ka nandito? Mukha siyang pagod, ngunit ngumiti siya. Hindi kita makontak kaya nag-alala ako. Kaya pumunta ako dito para makita ka. Nang tanungin ko kung paano niya nalaman ang address ko, sinabi niyang kinuhanan niya ng litrato ang Guardian's Information Form na pinirmahan ko sa ospital. Sa Pilipinas daw, kailangan maging maingat dahil baka maakusahan ka ng harassment, pero itinago niya raw ang form para sa mga ganitong emergency. Sa totoo lang, inisip ko rin na baka na-reject na ako. Pero kahit ganoon, gusto kong marinig yon mula mismo sa'yo. Naluha ako sa kanyang sinseridad. Pinapasok ko si Paulo at inalok ng tsaa. Ikinuwento ko ang lahat, ang mga mapagbanta na kilos ni Mike at ang pag-report ko sa pulis. Seryoso siyang nakinig habang nag-uusap kami. Naramdaman ko kung gaano siya nag-alala para sa akin. Bigla, isang malakas na kalabog ang narinig namin sa pinto. May sumisipa dito. Emily, buksan mo to. Alam kong may kasama ka dyan. Boses ni Mike. Nagkatinginan kami ni Paulo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at determinasyon. Ako na ang lalabas para kausapin siya. Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit kalmado siyang naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, galit na nakatayo roon si Mike. Halatang lasing siya. Sino ka? Ikaw ba ang bagong lalaki ni Emily? Sabi ni Mike habang tinitingnan si Paulo, mula ulo hanggang paa. Kalmadong sumagot si Paulo. Kumalma ka. Pwede natin tong pag-usapan ng maayos. Hindi mo pwedeng pilitin si Emily kung ayaw kanyang makita. Hindi nakinig si Mike at tinulak si Paulo para pumasok. Nang harangin siya ni Paulo, sumuntok si Mike. Ilang beses na umiwas si Paulo habang sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon. Ngunit dahil nagpatuloy ang pagmumura at pagbabanta ni Mike, sa huli ay sinupil na siya ni Paulo. Dinapa niya si Mike sa sahig at ipinilipit ang braso sa likod. Sa sandaling iyon, tumatawag na ako sa pulis at ipinapaliwanag ang sitwasyon. Kahit na nakasupil na, patuloy pa rin sa pagbabanta si Mike. Tapos ka na. Ididemanda kita sa pananakit. Ngunit pagdating ng mga pulis, dahil na ire-report ko na ang sitwasyon ng Liv sa telepono, hindi nila pinaniwalaan ang sinasabi ni Mike. Dumating din si Kate at nagpatotoo tungkol sa mga naunang pagbabanta ni Mike. Sa huli,
Inaresto si Mike sa kasong trespassing at threat. Nang umalis na ang mga pulis, lumapit sa akin si Paulo at niyakap ako. Sa kanyang mga bisig, bumuhos ang lahat ng tensyon at takot na naipon sa akin bilang mga luha. Ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kalayaan. Tila tuluyan na akong nakalaya sa anino ng nakaraan ko kay Mike. Okay na, tapos na ang lahat, bulong ni Paulo. Nang gabing iyon, marami kaming napag-usapan. Tungkol sa hinaharap, tungkol sa aming mga posibilidad. Nagbigay si Paulo ng isang nakakagulat na alok. Gusto mo bang magtrabaho sa cafe ko? Mahilig ka naman talaga sa kape, di ba? Ang kanyang alok ay praktikal ngunit kaakit-akit. Ang iwanan ang buhay ko sa England at magsimula sa Pilipinas ay nakakatakot. Ngunit kasama siya, pakiramdam ko ay posible. Ang tiwala sa sarili at tapang na nawala sa akin dahil kay Mike ay tila bumabalik dahil kay Paulo. Hindi magiging madali ang buhay sa Pilipinas. Magkaiba ang kultura natin, pero palagi akong nasa tabi mo para tulungan ka. Napangiti ako sa sinabi ni Paulo. Nang gabing iyon, habang magkatabi kaming nakaupo sa sofa, pinaplano ang aming kinabukasan, naramdaman kong isang bagong buhay na ang magsisimula. Pagkatapos ng insidente kay Mike, inabot ng isang buwan para ayusin ang buhay ko sa England. Ang pag-cancel sa mga kontrata ng cafe, pag-aayos ng mga gamit, at paghahanda ng mga kinakailangang dokumento ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ko. Sa panahong iyon, bumalik si Paulo sa Pilipinas at inayos ang lahat ng kailangan para sa aking working visa. Sina Kate, Sophie, at Hailey, kahit na nagulat sa aking desisyon, ay buong pusong sumuporta. Sa araw ng pagdating ko sa Pilipinas, naghihintay si Paulo sa airport na may dalang bulaklak. Nang makita ko siya, nakumpirma kong tama ang lahat ng aking desisyon. Ang apartment ni Paulo ay isang maliit na studio unit na tanaw ang dalampasigan ng La Union. Masikip ito, ngunit ang tanawin ng dagat mula sa bintana ay mas maganda kaysa sa anumang mamahaling apartment sa London. Ang unang buwan ay mabilis na lumipas habang nag-adjust ako sa bagong kapaligiran. Ang cafe ni Paulo ay isang maliit at maginhawang lugar na matatagpuan sa pagitan ng San Juan at isa pang bayan. Ako ang namamahala sa paggawa ng kape at pag-asikaso sa mga dayuhang customer. Nang magdagdag ako ng English afternoon tea set sa menu, dumami ang aming mga turistang customer. Ang pag-aaral ng Filipino ang pinakamahirap. Ngunit sa tulong ni Paulo at ng mga staff sa cafe, natuto ako ng mga pangunahing pag-uusap. Ang unang pangungusap na natutunan ko ay, "Pasensya na, pwede bang mag-English?" Sa pangungusap na iyon, nalampasan ko ang maraming mahihirap na sitwasyon. Habang lumilipas ang isang taon, lalong lumalim ang aming relasyon. Sinikap naming unawain ang kultura ng isa't isa. Unti-unti kong binitawan ang aking pagiging individualistic na taga-England at ipinaliwanag naman sa akin ni Paulo ang bahala na at pakikisama culture ng mga Pilipino. May mga hindi pagkakaunawaan minsan, ngunit nalulutas namin ito sa pamamagitan ng pag-uusap. 3 buwan bago mag-expire ang aking visa, inimbitahan ako ni Paulo sa isang espesyal na hapunan sa dalampasigan. Isang mesa na may kandila, isang bote ng wine, at ang kinakabahang mukha ni Paulo ay nagpapahiwatig na may espesyal na mangyayari. Pagkatapos naming kumain, habang hinihintay ang dessert, kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa Pilipinas, ang pamilya, ang pundasyon ng lahat, at ang kasal, ang simula ng pagbuo ng sariling pamilya. Emily, gusto kong ikaw ang maging tahanan ko. Pakasalan mo ako. Natawa ako sa kanyang kakaibang proposal, ngunit kasabay nito, tumulo ang aking mga luha. Sa loob ng kahon ay isang simpleng singsing na may diamante. Walang pag-aalinlangan, sumagot ako ng oo. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi na lang isang lugar na tinutuluyan ko, kundi ito na ang aking tunay na tahanan. Sa paghahanda ng aming kasal, ang pinakaikinabahala ko ay ang makilala ang mga magulang ni Paulo. Sinabi ni Paulo na konserbatibo sila ngunit mauunawain. Sa unang pagkikita namin, naghanda ako ng pagbati sa Filipino at maingat na binalot ang mga regalo mula sa England. Ngunit taliwas sa inaasahan, ang kanyang mga magulang ay medyo formal at maingat. Mukhang hindi pa sila handa na magkaroon ng manugang na dayuhan, malungkot na sabi ni Paulo pauwi. Ngunit habang lumilipas ang panahon,
unti-unti kaming naging malapit. Lalo na nang matikman ng nanay niya ang scones na gawa ko, nagpaturo na siya sa akin. Ang tatay naman niya ay tahimik pa rin, ngunit minsan ay nagtatanong tungkol sa football sa England para magsimula ng usapan. Kinailangan naming parehong kilalanin at respetuhin ang magkaibang kultura. Ang aming kasal ay simple lang at dinaluhan lamang ng pinakamalalapit na pamilya at kaibigan. Kumuha ng special leave ang mga kaibigan ko para makadalo. Ang buhay mo, parang fairy tale, sabi ni Sophie na may halong inggit. At tumatak iyon sa puso ko. Pagkatapos ng kasal, lumipat kami sa isang mas malaking apartment na tanaw ang dagat. Ang tanawin mula sa bintana ng aming bagong tahanan ay patuloy na nagpapakilig sa akin. Ang buhay sa Pilipinas, na dati bago sa akin ay naging komportable na, at ang cafe ay dinarayo na ng mas maraming regular na customer. Isang taon pagkatapos ng aming kasal, nabiyayaan kami ng isang maliit na anghel. Umiyak si Paulo sa tuwa nang malaman niyang buntis ako. Ang paghahanda para sa panganganak sa Pilipinas bilang isang dayuhan ay isang bagong hamon. Ngunit sa tulong ni Paulo at ng mga staff sa ospital, ligtas kong naisilang ang isang malusog na sanggol na babae. Naging mas kumpleto ang buhay ko sa Pilipinas. Minsan, kapag namimiss ko ang England, nagvi-video call kami ng mga kaibigan ko o kumakain ako ng scones na gawa ko para maibsan ang homesickness. Ngunit kapag naglalakad ako sa dalampasigan ng La Union o pinapanood ang paglubog ng araw kasama si Paulo habang karga ang aming anak, nararamdaman kong ito talaga ang lugar kung saan ako nararapat. Sa ikatlong taon ko sa Pilipinas, nakakapagsalita na ako ng basic Filipino at masarap na rin akong magluto ng sinigang. Naging mas natural na rin ang relasyon ko sa mga biyenan ko at minsan sa isang buwan ay kumakain kami ng sabay-sabay. Kapag nakikipaglaro ang aming anak sa kanyang lolo at lola, tila nawawala ang harang ng wika at kultura. Minsan, kapag naglalakad akong mag-isa sa dalampasigan, naaalala ko ang aksidente noon. Nakapagtataka pa rin kung paano binago ng isang mapanganib na sandali ang buong buhay ko. Kung hindi ako nagising ng maaga noon, kung hindi ako lumangoy, o kung wala si Paulo doon, wala sana ang buhay ko ngayon. Ngayon, tuwing nadadaanan ko ang parke, kung saan kami unang uminom ng cocktail, naaalala ko ang aming unang gabi ni Paulo. Marami pa ring mahirap sa wikang Filipino at may mga panahong namimiss ko ang aking pamilya sa England. Ngunit ang mainit ng ngiti ni Paulo, ang halakhak ng aming prinsesa at ang sikat ng araw ng La Union na pumapasok sa bintana tuwing umaga ay nagbibigay sa akin ng lakas para malampasan ang lahat. Nararamdaman ko kung gaano ako kasaya sa bawat araw na lumilipas ng payapa at walang problema. Sana maging payapa muli ang araw na ito.